May oras pa po para magpa-full tank. May panibago kasing taas presyo sa produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng Shell, Sea Oil at Clean Fuel, tataas ng 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng diesel. At 1 peso and 90 centavos naman sa kada litro ng gasolina. May dagdag din na 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene ang Shell at ang Sea Oil. Wala pang anunsyo ang ibang oil companies. Sa mga motorista, nagpakarga na ho ba kayo ng produktong petrolyo? Tataas na naman po kasi yan bukas, ha? At para ho daw maibsan ang epekto niyan, may mga mungkahi na muling buhayin ang Oil Price Stabilization Fund. Sa gitna po ng balitang yan ay nakasalang na sa balitang hali si Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Magandang umaga po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali po, Ma'am Connie, sa ating mga kababayan po. Makikikamusta lamang ho kami doon sa sitwasyon sa pandaigdigang merkado at sa ngayon, bakit daw kaya sunod-sunod din ang pagtaas ng oil price adjustment po natin dito sa bansa? Ngayon po kasi, Ma'am Connie, ini-implement yung pagbabawas ng Saudi Arabia doon sa global supply niya, production niya on a daily basis. Ang kanyang commitment ay ituloy yung 1 million. Nagawa na po niya yung almost 900,000 barrels last month. So hindi po malayo, gawin uli niya ngayon. At ang masama pa, mukhang tatama. Nag-commit na rin si Russia na pwede siyang dumagdag ng 300 to 500,000 barrels per day. Alright. Sa inyo pong tansya, because of this, ano ho ang nakikita natin? Hanggang kailan ba yung mga pagtataas po na mararanasan natin sa bansa? Well, kung trend lang po ang pag-uusapan, wala pong ibang pangontra dyan unless magbago po ang desisyon. On a monthly basis, nag-meeting naman sila, nag-ministerial meeting naman yung OPEC Plus. Pero habang hindi po magbabago yun, hindi po natin sigurado kung sino po ang magpupuno doon sa 1.5 na mawawala doon sa supply. Okay. At inaasahan ho ba natin na mas gaano kataas kaya ang itataas sa inyo pong projection ng mga produktong petrolyo? Well, kung titingnan po natin ang nangyari po, for example, Ukraine-Russia crisis, Opo. yun naman ay naibalik naman dati mga 9 million barrels per day to 10 million, and 40% ang sinasabi na naapektuhan ng Europe supply ng Russia. That's around 4 million. Hindi naman siguro tayo aabot din ng 4 million na mawawala. Opo. So hindi ko po masabi na babalik tayo dun sa dating level ng price na umabot ng 125 to 130 US dollar per barrel. With an equivalent price dito sa atin, domestic price, so around 95 pesos per liter. Ngayon naman pinag-uusapan is around 1.5. So most likely nasa 90 na po tayo, 80, higher level ng 80, nasa 87, 88. Oo. Posible po umabot tayo niyan. Hindi po mahirap sabihin na abot tayo ng 90 o more than 90. Naku po, Pero yung 125 US dollar per barrel to 130, medyo malayo pa po. Alright. Sa amin pong panayam, sa Liga po ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, sabi nga nila nagdurusa na sila, yung sambayan ng Pilipino dahil po sa oil deregulation law. Ano po ang reaksyon nyo dyan? Well, ang usapin naman po na yan ay hindi naman maikakaila na umi-increase po ang price. So, but please note na ang lahat naman na ito ay mabibigyan ng atensyon sa pamamaraan po na pwede. Ang pwede po natin ay magkaroon po ng review doon sa fair hike. Pangalawa, kunin po nila yung mangyayaring subsidy, pantawid pasada, subsidy program ng LTFRB. Ngayong buwan po, i-implement po yan. So, karagdagang dagdag na rin po yan sa pag-mitigate ng price impact sa kanila. At pangatlo po, hindi po nawawala yung oil company mismo, yung private oil company, nagbibigay ng discount. 2 pesos,
Minsan may iba, 3 pesos po per liter. So, i-avail din po nila yun. Okay. Now, kung iba-iba kung pag-uusapan, for example, yung pagbibigay, pag-control sa price, medyo wala pa ho yun sa sitwasyon ngayon dahil hindi po yan basta-basta ma-implement yung ganun dahil wala po sa batas yun. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming mga impormasyon na yan, sir. Thank you. Okay. Salamat. Magandang tanghali po sa lahat. Yan po naman si Director Rino Abad ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.